Magandang oras mga katiyats, mga ka-good news, mga kababayan. Meron na namang pasabog ang kampo ni PBBM. Ito ang Republic Act number 11953 or ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act ng Pilipinas na nilagdaan ni Bongbong Marcos noong taong 2023, noong pag-upo niya. At ngayon ay kanya nang pinamimigay. Nag-umpisa na yan doon sa Iloilo, sa Central Visayas, sa Davao Region at diyan sa Ilocos Region. Ang pamimigay ng mga titulo at binabayaran na ang pagkakautang ng mga beneficiaries. Oh, by the way, meron lamang 600,000 farmers beneficiaries ng agrarian reform na ito at meron lang na-release na 3.1 billion. 3 billion mahigit ang nai-release na pinambayad na sa mga nagkakautang doon sa Iloilo, Ilocos Region, Central Visayas at Davao Region. Kaya meron pang natirang approximately 54 billion pesos na ipamimigay na naman yan, ibabayad sa mga pagkakautang ng mga farmers na natira, na yung mga lugar na hindi pa nabisitahan, yung mga rehiyon na hindi pa napuntahan ni PBBM. Sana ay makapunta dito yan sa Surigao, sa Caraga Region, para mabigyan din yung mga nakalistang pangalan. By the way, lumapit kayo sa LGU, magtanong kayo sa inyong mga munisipyo kung paano ba maging beneficiary ng tinatawag na RA 11953 or Emancipation Act of Farmers. Okay, so eto, talagang naghanap ako ng source ng news na hindi galing sa PTV4, hindi galing sa RMTV na pagmamayari ng gobyerno ng mga channel. Para walang bias, kumuha ako ng balita sa UNTV, which is mainstream media. Narito ang ulat, atin panoorin. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. Ngayong umaga, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act sa Malacanang. Sa ilalim ng bagong batas, hindi na pagbabayarin ang agrarian beneficiaries ng kanilang unpaid amortization. Aabot sa mahigit 57 billion pesos ang hindi nabayarang utang ng nasa 600,000 agrarian reform beneficiaries o mga magsasaka. Ayan, yung mga naghawak dito nitong ito, alam niyo ba kung ano yung hinahawakan nila? Yan ay certificate of title na kanila na yung lupa na kanilang sinasaka. Bigay ni PBBM at hindi ginto ang pinamimigay, kasi kung gold bars ay magkagulo, di ba? Kaya ito, dinahandaan niya for the welfare of all Filipinos. Kung hindi man lahat, pero majority ay mabibiyaan. Nasa kasi yan, nakalista ang mga pangalan na yan. Kaya lumapit kayo, sumangguni sa inyong LGU officials paano magiging beneficiary ng mga ganito. Kasi ito ay totoo. Alangan naman na si PBBM pa ang kakatok sa bawat bahay sa Pilipinas, di ba? Kasalanan yun ng mga LGU kung bakit hindi kayo nailista. Kaya pumunta na kayo doon, magsangguni at mag-inquire tungkol dito sa Emancipation Act na ito ni PBBM para sa mga farmers. Republic Act number 11953. Okay, so balik tayo sa video. Marami naman ang magsabi na hindi ito totoo, fake news daw. Paano naging fake news niya now? Ayan, UNTV yan. Galing yan sa UNTV News. Hindi yan galing sa channel ng gobyerno. Okay, so balik tayo kay Beneficiaries o mga magsasaka. Ngayon, ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Yan lang alam nyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Ang katotohanan talaga, pwede natin ang tawagin na dormant receivable ito. Ayan, tingnan nyo, 57.6 billion pesos, hindi sinayang ni PBBM. Yung napunta kay Sara ay 70 billion yata yun yung budget para sa DepEd. At ang ginawa niya ay ginastos daw sa ano ba yun? Walang kakwinta-kwintang mga bagay, walang programa.
naubos ang lahat ng 70 billion pesos ng OBP budget ng DepEd na hawak ni Sara Duterte. Ayun, kung ibinigay pa yun sa mga farmers, ay hindi lang 600,000 ang makatanggap ng mga titulo at mga ayuda at mabayaran ng mga utang, kundi magiging 1,000, make that 1 million, 1.2 million na. Kung yung budget ni Sara ay napunta na lamang dito sa agrarian reform na ito na budget na mayroon lamang 57 billion din pesos. Kaya sabi nila, saan kinuha ni PBBM yan? Grabe ang gastos, di ba? Gumastos pa tayo sa armed forces. Kasi 30 trillion ang budget natin sa modernization ng armed forces. At ito, nambibigay na naman si PBBM. Binabayaran ng mga utang, bilyones. At saan siya kumuha niyan? Well, yan nga yung sabi nila na baka ito na nga yung katas ng Marcos Gold, kung saan ang mga interest sa ngayon ay tumutubo na sa mga bangko sa labas at ang mga interest na ito ay pwedeng makuha ni PBBM. Sana nga ay ganyan ang mangyayari na mag-aabuno si PBBM galing mismo sa kanyang sariling account. Which is, ito yung sinasabing spiritual wonder boy na beneficiary ni Apo Lakay. Okay, patuloy tayo sa video. Dahil alam naman namin, walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang mawawalang mahigit 57 billion pesos ay walang epekto pagdating sa estado ng pananalapi ng bansa. Ayan, grabe itong si Benjamin Diokno ay panahon pa to ni Apo Lakay, ni FM, ng ama ni PBBM. Eksperto yan ay ekonomista, Benjamin Diokno. At yan mismo nagsasabi si Benjamin na talagang totoo ang mga gold bars ni Marcos. Kasi isa nga siya sa Board of Trustees ng Bangko Sentral sa kapanahonan ni Marcos. At nakikita niya ang mga gintong ito. Kaya ito, bakit nandyan si Benjamin Diokno? Si Diokno ang niyan isa sa namamahala sa mga gintong iyan sa Bangko Sentral noon habang presidente pa si Apo Lakay. Kaya bakit nandyan pa si Benjamin Diokno ang tanda-tanda na niyan Bakit nandyan? Kasi yan siguro ang sa palagay ko lang nakakaalam ng kung ano na ang nangyayari sa ginto diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi isa yan sa Board of Trustees ng Bangko Sentral na sa ngayon ay mayroon lang daw na iwan na nasa humigit kumulang 3,500 tons na meron tayo sa Bangko Sentral. Kaya sana ay totoo itong mga balibalita na naumpisahan na pagkuha ni PBBM ang interest ng mga account nila sa iba't ibang bangko sa buong mundo na galing sa kanyang ama. Okay, kudos kay PBBM. Balik tayo sa video. Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years kung ano yung deficit target natin, anong revenues. Hindi po kasama ito sa computation. Naniniwala si Pangulong Marcos na malaking tulong ang batas na ito sa seguridad ng pagkain dahil magagamit na anya ang mga nakatiwangwang na lupa. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Tiniyak naman ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na babantayan nila ang mga lupang ipinamahagi sa ilalim ng Agrarian Reform, lalo na sa mga agad na magbebenta nito. Ito ang babala sa mga nakatanggap niyan. Kasi mayroon lang nakatanggap sa Northern Luzon, sa Ilocos Region, sa Iloilo, sa Negros ay meron na, Central Visayas meron na rin, at sa Davao Region ay marami nang nakatanggap niyang titulo ng lupa, pero babala ni Secretary Estrella na huwag niyong ibenta ang lupa na yan. Pwedeng ibenta niyo yan after 10 years. Okay, laging tandaan, after 10 years nyo pwedeng maibenta ang ina-award sa inyo ng mga ektarya-ektaryang lupa. Bawal yan. At kapag naibenta nyo, at kapag nalaman ng gobyerno na bininta nyo, na hindi pa lumipas ang 10 taon, kayo ay pwedeng makulong at
babawiin sa inyo ang lupa. Kaya wag nyong gawin yan kasi yan ay binigay sa inyo para sa inyong kapakanan, hindi yung ibibinta nyo. Okay, so talagang napaka-expert itong si Benjamin Diokno. Noon pa to panahon pa to ni Marcos, ni FM. Sabi ni Diokno, ekonomista kasi to, na 5 years na nilang pinag-aralan in advance na hindi mauubos ang pera ng Pilipinas. At sabi niya kanina, ay walang kwenta yan, yung 57 billion ay hindi yan makapagbawas sa mga pundo ng iba pang pundo ng ahensya ng gobyerno. Wala yan, sabi ni Diokno. Nako, ano kayang ibig sabihin? No? Wala yan, walang kwenta. Parang wala lang yan. Parang chicken feed lang. Ibig sabihin, ay meron talagang ibang source ang pera ni PBBM. Hindi yan galing mismo lahat sa kaban ng bayan. Kaya meron akong parang naamoy ko na totoo talaga itong tinatawag nila na Marcos Gold, na ang interest nito ay pwede nang makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Kaya balik tayo dito sa video. Pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, Ayan. babawiin po ng pamahalaan Lagot. at ibibigay natin sa ibang beneficiary. Lagot kayo dyan. Labis na ikinatuwa ng Federation of Free Farmers ang paglagda sa batas. Gayunman nanawagan sila na ipamahagi na ang mga nalalabing 600 hanggang 700,000 hectares ng lupa. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alright, kudos sa inyo. Maraming salamat sa courtesy video. UNTV, isang legit news channel. Ngayon, magsabi naman kayo na meron na namang mag-comment sa akin na saan nyo nakuha yung balitang yan. Wala siguro kayong TV or wala kayong internet. Diba? UNTV ito. Hindi ito PTV4. Hindi rin RMTV ng gobyerno. Ito mismo ay UNTV. Kaya legit news, totoong nangyayari. Ang mga DDS kasi ay sarado ang utak Pati naman DDS makatanggap ng ganyan Yung mga DDS na legit farmers, makatanggap ng ganyan. Bakit doon pa rin kayo? Ito na, final. UNTV, hindi na ito galing sa PTV4, RMNTV na pagmamayari ng gobyerno. UNTV, at marami ang nakatanggap nito. Paki-comment na lang sa ating comment section sa mga nakatanggap na beneficiaryo ni PBBM tungkol dito sa Agrarian Reform Emancipation Act. Ito nga pala itong ano bang grupo ito? Itong Federation of Farmers. Ito, Federation of Free Farmers, ginamit yan ni Kibuloy na pangalan. Pangalan ng asosasyon para sa kanyang pagkandidato sa Senado. Umalma ang mga ano dito ang presidente ng grupong ito. Sabi nila hindi naman kami member ni Kibuloy. At yung attorney niya ay hindi naman attorney nila. Diba, ginamit yung pangalan ng Free Farmers Grabe si Kibuloy. Pero okay na yun kasi na lang ngayon si Kibuloy, independent na lang siya. At hindi pa rin siya tinanggal ng pumilik. Pwede pa rin siyang makatakbo pagka senador. Bakit kaya? Kung ako'y PBBM, ipakansil ko na yung ano niya. Pero dahil talagang mabait si PBBM, hinayaan niya si Kibuloy na kumandidato para makita talaga kung manalo siya. Right, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.